isang liblib na sulok ng Barangay Mauyon, Puerto Princesa City, lalawigan ng Palawan, matatagpuan ang komunidad ng mga Batak, isang katutubong tribo sa Palawan. Ikalabing-isa ng Mayo ngayong taon, alas 6 ng umaga, nang kami ay nagsimulang maglakbay patungo sa Barangay Mauyon para sa aming dokumentaryo tungkol sa ating mga kapatid na katutubong Batak. Bagamat hindi namin tiyak ang mga panganib na maaari naming kaharapin sa aming paglalakbay, ang dedikasyon at pagpupursige ng aming grupo ang nabigay sa amin ng lakas ng loob na magpatuloy. At sa aming paglalakbay, isa lamang ang nasa isip namin, na walang anumang hadlang ang makakapigil sa amin sa layuning matuklasan at maitala ang kinagisnang buhay at kultura ng mga katutubong Batak sa Mauyon. At sa aming paglakbay ay mistulang paraiso ang tumambad sa amin. Mga malilinis na ilog at malalagong halaman na siyang pangunahing hanap buhay ng ating mga kapatid na Batak. Kabuhayan ng mga katutubong Batak ay isang makabuluhang aspeto ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanilang pamumuhay ay naglalaman ng tradisyonal na gawain at paniniwala na nagpapakita ng kanilang ugnayan sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Sa bawat araw, kanilang ipinamamalas ang kahalagahan ng pagmamahal sa kalikasan at pagpapahalaga sa kanilang mga pinagmulan. Ang kanilang malalim na kaalaman at karunungan ay nagbibigay liwanag sa ating pang-unawa sa kanilang kultura at pagpapakilanlan. Bago pa man kami sumuong sa tribo ng mga Batak, ay may nakapanayam na kaming isang babae na kinikilala nila bilang kanilang presidente. Ako po si Marisa Bihiga, purok presidente ng katutubong Batak. Tagal na sir, kasi na rin po kami pinanganak, na rin po nagkaedad.
Tulad po ng yung bagyo po, katulad ng yung mga trahedya pa po na nangyari sa ano po sir, totoo lang po, kami talaga po hindi po nakatira dito. Nasa bundok talaga po kami. Nung binigyan kami po ng pagkakataon ni Mayor na mabigyan po kami ng lote dito. Tumira po kami dito para maka-aral yung mga anak namin. Pero sa totoo lang, sobrang hirap talaga po sa bundok sir. Nahirapan talaga kayong baba kasi nga malayo sa tuwing magbaha po, hindi talaga kayo makababa. Kaya nung naghingi po kami ng kay Mayor na mabigyan kami ng kahit kunting lang po dito ng pagtaywan lang po ng bahay namin. Kaya po kami dito. Pero po yung karamihan po nasa bundok talaga sila. Kasi po po, yung pananim po namin, halos namamatay na rin po yung mga saking namin. Kasi nga, halos wala na rin pong tubig. Sa totoo siya, nagbibigay din yung barangay pero hindi po sapat po doon sa pangangailangan po talaga namin. Hindi po siya sakto doon sa namin. Hirap pa rin po talaga. Po sir, kaya po sa amin noon talaga hindi po kami nakapag-aral kasi nga kapos din talaga wala kaming sapat na kakayanan po na makapag-aral. Di ngayon kahit papaano po may nagbibigay din po ng mga school supply, katulad ng PSU. Yan po yung PSU po kadalasan nagbibigay ng mga school supply. Pero hanggang doon lang din po talaga school supply, may suporta po sa mga anak namin. Pero kahit hirap, pinipilit po namin para makaaral sila. Hindi po magaya po sa amin na hindi talaga nakapag-aral. Ay grade 10 na rin po dito po sa amin. Doon po sa Anilawan nag-aaral. Yung audit po talaga sir. Kasi po nung ito po, yung mga bahay namin bago na lang po ito. Tapos alos lahat dito po, was out lahat. Pati yung lahat ng mga namin sa bundok, mga bahay namin, tapos pananim namin nawala lahat yun. Tapos lahat ng dinala po talaga ng tubig. Kaya po sir, sobra talaga kami sobrang hirap talaga. Pero pinilit po namin na magkaroon uli ng kahit pa unti-unti. Makapagpundar uli kami, makapagtanim po kami ng katulad ng mga kamuti, saging. Kasi yan po talaga yung namin kamuti, saging. Ayun po unti-unti. Tapos ngayon po dumating naman po ng init. Yun naman po ang isang problema naman po. Kasi kahit po labahan namin, pangligo namin hirap po sir sa tubig. Pero ngayon pag ulan, may kunting tubig, pero pag mga 3 araw init, tuyo na naman po yung ilog. Kahit po mapagawan lang po kami ng kalsada sa taas. Hanggang doon lang sa area po namin. Kasi sobrang hirap talaga po ng tubig. Pag nagabahay, di kayo makababa. Kasi nung ako kay Mayor, nag-request ako na kung pwedeng magawa kami ng kalsada. Pwedeng siya na papagawa niya ng kalsada. Kasi umaasa po kami na papagawa niya kami ng kalsada para yung mga anak ba namin, tuloy-tuloy po sila makapasok. Kasi pag mataas ang tubig, di sila makababa. Saka takot din po kami kasi ito nga naabot din ng tubig, sir, yung namin area. At sa kalagitnaan ng aming pananayam ay biglang bumuhos ang luha ng aming kapanayam. Pag malakas ang ulan, mga 3 araw, ligpit na po kami. Akit na po kami dyan sa bundok. Katulad mo ng pag-ulit sir, parang nanisip ko delikado rin po. Kasi yung nag-evacuate po kami ng barangay, parang pakiramdam po namin, di rin po kami safe doon. Kasi nga, hanggang doon po kami sa loob ng barangay, yung tubig po sa loob ng barangay, hanggang dito rin po. Kaya sabi namin, bala na kasi wala kaming, akit kami ng bundok. Katakot din po sir, kasi nga, nagaliparan yung mga hero, tapos yung mga landslide. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, pinilit na naman kahit natatakot kami, pumunta na kami ng barangay. Pero ganun pa rin po, parang hindi pa rin po ang nakatakot pa rin. Bago na ganun, bumaba yung malaking tubig. Pinaalam ko kasi ako puro president, pinaalam ko yung mga kasama ko na kumari, magbaba nga sila dito. Pero wala silang nadalang mga gamit, talaga sila lang bumaba. Di ngayon yung gabi, pinunta kami ni Cap, sinundo kami dito. Sabi ni Cap, mag-evacuate nga kami ng barangay. Siyempre, sobrang takot namin. Pumunta kami doon, sir. Mga hating gabi na, binalikan namin yung area namin. Wala na kami nakitang bahay kahit isa. Ubus lahat. Hindi naman po, sir. Kasi nga, may nagbigay po ng tulong na yung nagbigay ng mga kahoy. Ginawa yun, sir, na palabunutan. Pero kami po, hindi kami nakakuha. Yung nakakuha po yung iba na hindi naman po naanod yung bahay nila na atip lang natanggal silang na nakabunot ng silang napili, pero kami po sir hindi.
nagsikap po talaga kami na makaipon ng yung mga ayuda. Ito na namigay ng tag 5,000 inipon po namin para makapagpatayo po kami ng bahay. Tapos may mission, isang mission din po na nagbigay sa amin ng yung hero po. Yun po kami nakatayo kami ng bahay. Dumating rin po ba sa buhay niyo bilang Batak tribe na merong mga malalaking tao na gustong kunin yung lugar niyo doon or mga lupa niyo doon? Mayroon po sir. Yung kagaya po ngayon yung tinitirahan po namin. Hindi ngayon po yung sakwari po. May isang may isang tao rin po, taga dito rin po, taga barangay po, na bininta niya po yung namin, yung lote namin ng halaga na 350,000. Kasi nga noon po yung mga magulang po namin parang natatakot pa sila makisalamuha po sa mga tao. Ang gawa nila, pabundok sila. Hindi ngayon, yung kami na lang naiwan, parang inisip namin, grabing layo naman doon sa bundok. Paano kaya sabi namin kung balikan namin yung area namin? Yun po, yung quarry po, nakabili pinili yung namin yung lote namin. Binita po ng taga dito rin, taga barangay. Pero ngayon sir, pinaglaban po namin, bumalik po kami dyan sa area namin. Minsan po pinapaalis kami, pero sabi ko bahala na hindi tayo aalis kasi sabi ko atin, tayo may-ari nito, sabi ko. Hindi naman to sa kanila. Nakakaawa at nakakadurog mang isipin, pero ito ang realidad na minsan ay hindi na sila makakain o kahit mismong tubig ay nauubusan. Pero sa kapila ng lahat, isa lamang ang tumatak sa kanilang isipan at ito ang bayanihan. Ako si Edilberto Caca Jr., taga Barangay Mauyon. Isang barangay official ng Barangay Mauyon, 45 years old. Ano po yung mga nagawa nyo at naitulong sa mga indigenous people na katulad po ng Batak? Unang-una, since na nagkaroon kami ng katungkulan sa aming barangay, unang establishment namin ay ang pagpapagawa namin ng basketball court, stage, purok, pag-establish ng area, pag-clearing ng mga daan namin, tapos yung tamang gawain para sa kanila kung paano, para matuto sila kung paano maglinis ng kanilang komunidad. Sa tingin nyo po kagawad, ano po yung mga hinaharap na problema ng mga Batak dito sa Mauyon? Unang-una, ang kailangan talaga dahil sa pinansyal, sa pagkain, nahirapan silang i-provide dahil nga sa kakulangan ng hanap buhay para sa kanilang komunidad. Kagawad, yung mga bata po ba dito sa Batak tribe is nakakapag-aral po ba lahat o hindi? Meron lahat, halos lahat. Tapos po, about po sa pamumuhay nila kagawad, ano po ba yung maaari nyong i-share sa amin kung ano po ba yung source of food or income ng mga Batak po dito? Ang una-una talaga dito, ang kanilang source income, yung pagkuha ng yamang bukid, honey, tapos yung mga ibang produkto katulad ng mga ratan, tapos pagkakaingin. Yun lang wala na ako ibang alam kasi walang project na naibibigay sa kanya para sa livelihood program. At saka kagawad, about po sa kultura at tradisyon ng Batak po kagawad, pwede po ba mag-share kayo ng kahit konti lang po about kung ano po yung ginagawa nila? Halimbawa na anong ginagawa? Yung kumbaga po sa atin, fiesta. Meron, yung Foundation Day. Ano po Meron. yung ginagawa nila doon kagawad? Sa Foundation Day, gumaganap kami ng Foundation Day, pero sa part ng barangay na yun, purok by purok. Yun siya, nagkakaroon sila ng mga activities na ordinaryong ginagawa rin ng barangay. Yun siya. Wala namang ding ibang tradisyon na ginagawa sila na ibang basta ganun lang. Kung ano yung part ng ng barangay, yun din yung ginagawa nila. Wala namang iba. Naabot po ba ng gobyerno yung Batak tribe, yung komunidad po ng Batak tribe? Kumbaga yung tulong po ba ng gobyerno is nakakaabot po ba dito? Meron.
Katulad na lang po ng mga kagawad. Halimbawa, yung katulad na lang ng pagbibigay ng tawag dito, yung pakain sa health center, ang tawag dyan? Yung feedings. Meron silang feedings. Tapos meron din sila sa tawag dito sa church, yung kanilang may party na tawag din, nakalimutan ko niyan eh. Meron din silang naibibigay na sa mga katutubo. Halimbawa, tulong ba? Halimbawa, magbibigay sila ng bigas, mga ganun. Nag-share blessing din ba sila? Ganun. Ito, last question, kagawad. Ano po yung mga maaaring nyong suggestion or opinion na maaari pong gawin upang mapaunlad pa po yung komunidad ng Batak Tribe? Unang-una talaga magkakaroon dapat ng yung training dito sa mga katutubo. Tapos yung pagbigay nila ng kaalaman kung paano i-develop yung yung kanilang area. Tapos ano pa ba? Dagdag puhunan sa kanila, dagdag kita. Tapos yung pag-aayos ng kanilang mga papilis na para i-provide nila yung kanilang pangangailangan, yung panghanap buhay. Unang-una sa part ng papel nila rito para sa ratan, kailangan nilang ma-develop yun, kailangan nilang ma-renew yun para magpatuloy yung kanilang hanap buhay. Yun ang kailangan talaga. Walang ibang kailangan na i-develop na para mabigyan sila ng hanap buhay. Yung mga part na pangangailangan nila dapat ibigay ng gobyerno. I-libre siya para wala naman dapat silang gastusin kasi wala naman talaga silang pagkukunan. Yun lang yung nila eh. Yun lang yung inaasahan nila na hanap buhay na para patuloy na hindi sila mahirapan. Kaya kailangan yung government dapat na magbigay lagi sa kanila ng advice na kung paano yung kanilang dapat gawin, na paano matuto sila kung paano nila i-manage yung kanilang mga properties na pinapakinabangan. O halimbawa na lang ngayon sa kanilang lamang bukid, o kailangan na mayroon sa kanilang nag-a-advise, nagtuturo na galing sa itaas talaga, na nagmumula doon sa kanilang pinuno na ayusin kung paano i-process yung kanilang mga produkto, paano nila mapapakinabangan, kung paano nila ipapabili ng tama, at kung may tama na kukuha, yung hindi sila niluluko. Kailangan na may mag-handle talaga sa kanila. O yun lang naman, wala namang iba. Kung noon, naging takot man ang mga Batak na makipaghalupilo sa mga tagapatag, takot sa ospital, sa gobyerno at maging sa eskwelahan. Pero ngayon, nagbago na ang panahon. At sa kanilang pag-aaral, pinakikita ng mga Batak na wala sa kulay, wala sa buhok, at wala sa bihis o sapatos ang kagalingan ng isang estudyante. Madalas man silang pagtawanan, lakas loob ang mga Batak na harapin ang hamon ng edukasyon. Sa aming pag-uwi, isa lamang ang aming pinaon, na wala sa antas ng edukasyon ang karunungan at hindi nasusukat ng pera ang tunay na kayamanan. Sa muli, ito po ang aming grupo para sa dokumentaryo tungkol sa mga katutubong Batak sa Mauyon.